Siyempre, sa tagal na ninyo ni Miss Reg, no? Ano ang formula? Anong secret? Nalulungkot ako. Natatakot ako. Na-post ko. Oh. Ang pangit tingnan talaga. Aminado ako, minsan hindi ko Naiisip. Uso na ngayon, di ba, mga blended families. Nakikita kayo sa picture with Michelle, si Reg. Hindi siya madali. Madalas yan ang ugat ng pinag-aawayan. Nagtanong ka ba sa sarili mo kung nagampanan ko ba lahat yung obligasyon ko bilang ama? Saan ba ako nagkulang? Bakit ganito pakiramdam ko sa nangyayari sa anak ko? Oo. Madalas yan. Alam mo, paglaki ng mga batang yan, susumbatan ka niyan. Diba? Sabihin niya, di ka naman naging tunay na ama. Wala ka naman. Maraming mga bagay hindi ko alam. Hindi ko pala kilala yung panganay ko. Oh? Oo. And for me, naiyak tuloy ako. Galing mo sa ganito, no? Kumikita naman sina Ogie, si Regine sa kanilang performances, sa mga out of the country, out of town shows, sa mga events. Bakit nag-divert din kayo or nagnegosyo rin kayo ng mga gourmet? Well, yung aming Green Food Gourmet, Tuyo Bangus originally. No? Ano kasi yan, hobby yan nung backup singer namin, si Sushi Reyes. Sa sobrang sarap, sabi namin, ba't di mo gawing negosyo? Yung palang ending, kami pala yung mag-i-invest. Na naging masaya naman kasi kasama rin namin si Sushi, siyempre sa mga shows. Tapos kasama rin, part din siya ng aming prayer group. Oh, so kaya kayo nag-sumosyo dahil natikman nyo? Yes. Na masarap? Sobrang sarap. Na nagbunga na ngayon, meron ng tinapa, meron ng bagoong, meron ng sardinas. Alam mo, sa mga panahon ngayon, Tukayo, malalaman mong maganda relasyon ng mag-asawa o ng mag-jowa kapag lagi nilang isinusokmed yung kanilang my day. Meron silang mga my day. Hindi ko nga alam kung ano yung my day na yan. Kunwari, nangyari sa'yo sa araw na ito. Tapos si Miss Reg, katabi mo sa kama, o si Miss Reg yung nagpo-post, ganon. Nalalaman ng mga tao, okay pa rin sila. Piniflex nila, okay pa rin sila. So may mga... Mali ba yung ganon? Hindi naman. Kaya lang, namamarkahan kayo ng mga tao na, ba't wala na silang post? Pag minsan. Parang nabasa nila yung algorithm ninyo na kunwari, thrice a week kayo nagpo-post. Talaga. Na magkasama kayo, nasa bed kayo, tulog si Miss Reg, o ikaw naman ang piniflex ni Miss Reg. I see. Okay sila. Ayos ang relasyon may ganon. Pag hindi lang nila nakikita, doon sila nagdududa. Wala na silang post. Ano yun? Parang, wala lang, kaya lang kayo nagpo-post, or ganun kayo talaga, ang dynamics ni Miss Reg? Wala kasi kaming, merong mga panahon, panay kami yung post na lagi kami magkasama. And ang totoo, may mga araw, gabi ko na lang talaga siya nakikita. Kasi may showtime ako, di ba? Tapos may mga meeting ako. Tapos gabi na, minsan tulog pa yan. So, kailan kami magpo-post, di ba? Kaya kinakarir ko yung pag naglalakad kami. Ba, nagising ko siya. Ayaw niya kasi ginigising ko siya. Pero feeling ko, hindi, kailangan natin maglakad ngayon. Kaya nauso yung, di ba, yung pag pinopost ko, yung nagsusungit siya, sinusungitan niya ako. Tapos sasabihin ko, ayan na, saya siya ng asawa ko, di ba? Giliw na giliw siya. Excited siya pag-exercise. Tapos nakasimangot siyang gano'n. Kinakarir ko yun kasi yun lang yung mga time na talagang kasama kami. Pero naman, pag halimbawa, like galing kaming UK, nag-extend kami ng ASAP, yun, panay naman ang post ko na magkasama kami. Wala kaming ganun eh. Ngayon na sinabi mo sa akin, meron palang ganun. Hindi ko alam yun eh, mga algorithm na ganun. Hindi ba si Miss Reg na bubuwis ito? Wala pa akong kilay dyan. Minsan. Totoo ba? Hindi lang, pati mga fans siya nagagalit sa akin. Kaya nagpapaalam na ako. Sabi ko, okay lang may post ko to. Sige. Paalam na ako. Kahit wala siyang kilay? Papaalam ako bago ko i-post. There was one time, galing akong States noon. Nag-swimming kami. Siyempre, bilad kami sa araw. Tapos medyo hulas-hulas yung... So, nung pinost ko, para kaming lang. Ang pangit. Na-post ko. Ang pangit tingnan talaga. Ako,
At aminado ako, minsan hindi ko Naiisip. Kasi masaya lang ako na magkasama kami. Pero sa totoo lang, nagbilad lang kami talaga sa pool noon. Pero mukhang may nangyari. Parang hindi maganda talaga. Kaya tinanggal ko yung post. Tapos hinanap ng fans. Hindi, may mga nagalit sa akin. Sabi, ba't ka naman nagpo-post ng ganun? Nag-swimming lang kami. Pero I guess, my bad, mali din ako doon. Dapat iniisip ko yun. So, kayo ni Miss Reg, may ganun kayong dynamics. Na kunwari, ininis mo siya, pumayag siya. So, meron namang, mag-iintay naman ng timing si Miss Reg kung kailan ka naman niya iinisin at yun na ipopost niya. Siya wala siyang pakialam. Magpo-post siya ng kahit ano. Kasi wala rin naman akong pakialam. Pero gets ko na dapat isang alang-alang ko yung pangalan niya, di ba? Di ba? Nakalimutan mo. Oo. Siyempre, asawa ko siya eh. Kami dito nagbabahay-bahayan lang, di ba? Mali rin naman ako doon, di ba? Yung asawa ko, nuk-nukan ng bait. Di ba? Yung parang wala rin naman sa kanya yun. Di ba? Kung mga... ikaw, post mo, ganun, bahala ka. Pero ngayon, mas conscious na ako. Siyempre, sa tagal na ninyo ni Miss Reg, no? Ano ang formula? Anong secret? Anong gusto mo i-share sa kanila para humaba or manatiling matatag yung kanilang relationship? Alam mo, hindi ko alam, sa totoo lang, kung ano yung sikreto. Kasi, pagka nakakarinig ako nung naghiwalay, maghihiwalay, nagkakalabuan, o madalas mag-away, nalulungkot ako. But at the same time, natatakot ako. Para kasi, sa inyo kasi naman. merong mga relasyon, di ba? Ang tagal na. 18 taon na magkasama, bigla na lang. Nag-decide sila, ayaw na namin. Ha? Talaga lang? Tumagal kayo ng 18 years, tapos ayaw na namin, di ba? Parang hindi ka, ha? Bakit? Saan galing? Di ba? Bakit ganun? So, for me, ano talaga eh, ako ang feeling ko, kailangan kinikilig pa rin kayo. Na hindi pilit. Ano ba naman yung paminsan-minsan mag-text ka ng, di ba? Hindi lang yung sweet, pero medyo... Bastos? Medyo. Hindi ba? Namimiss mo ba yung mga... Oo, yung mga ganyan na kikiligin ka doon eh, di ba? Meron na ako napanood na sa Instagram. Yung wife, kinunan niya ng reaction yung mga husbands na tinext nila ng medyo pa-dirty. Tapos yung mga reaction ng mga husband yung ngingiti-ngiti. Kita mo kinikilig eh. So, di ba? Yun, isa yon. Pangalawa, ako yung away. Kasi di ba sabi nila, kailangan huwag niyong patapusin ng isang araw, isang gabi na hindi kayo nagkakaayos. Correct. Ganun. Ang totoo niyan, kung may tampo eh. Minsan mahirap na hindi lumagpas ng isang araw. Pero kailangan merong isa na madalas ako yun, na kailangan mas malawak talaga yung pasensya. Kasi ang mentalidad ko parang, naman, papatulan ko pa ba yun? Papatulan ko ba yung nasungitan ako o napagtaasan ako ng boses? Or, yun eh, kung akong napagtaasan na. Dahil minsan ako yung masungit eh. Papatulan ko pa ba yun? Hindi na. Tapos na yun. Tapos sasabihin ng asawa ko, siguro the next story sama nung menopause ko or something. Natotoo naman yan. Issue talaga ang menopause. Sabi ko, wala nang. Hindi na yun issue sa akin. Sa tanda ko ng ito, wala na yun sa akin. Tapos, ngayon, yung binanggit ko na, parang pabalang akong magsalita doon. Alam mo, hindi natin pwedeng, isang tabi lang yun. Malaking bagay yun. Kasi nakaka-hurt ka ng mahal mo eh. Parang may sinabi ka na, parang sa utak mo, diba naman, yun lang, di mo magawa. Ganon. Madalas meron tayong ganon. Kaya marirealize nyo yun pag may asawa na kayo na yung patience nyo na te-test. Kailangan conscious ka na hindi mo nasasaktan sa pananalita yung asawa. Ako yun ang pinaka-basic. Yung mga malalaking bagay, yung mga surprise, yung mga ganyan, nakakatulong din naman yun. Pero it's the little things, yung mga maliliit na bagay na dapat mga detalye na kailangan hindi pwedeng pabayaan. Feeling ko lang. Saying sorry. Ay, oo. Mahirap? Ako hindi. Kasi ako, alam ko na yung pag may nagawa ako. Kasi yung misis ko, reactive lagi yan. So sa akin, reactive din siya. Lagi. Like super. So alam ko na pag, may nagawa ako mali. Tapos pag sinabi ko, what's wrong? Nothing. Patay ka na. Pag sinabing nothing, meron ano yun. Ano sabihin niya? Meron. Meron yun. Kasi hindi niya yun na-explain. Wala. Tapos naka-earphone na yan.
Alam mo na, meron kang Ayaw mo ginawang... na makipag-usap. Ayaw kanyang kausapin at that time. So, ang ginagawa ko, iniintay ko lang. Kasi kahit sa mag-sorry ka right at that moment, hindi niya yung tatanggapin. Mainit pa ulo eh. And ang maganda din naman sa asawa ko, iintayin niya, lumamig ang ulo niya, bago pa siya may masabing hindi maganda. Hindi ko alam ba't siya ganun. So, katapos ng sigurong mga ilang oras, alam mo, tatampo ako sa'yo. Di ba mas may diin, ramdam mo? So, pagka ganun, pag sinabi niya, alam mo, may tampo ko sa'yo. Ay, takot. Ano yan? Sasamantalahin mo na yung pagkakataon para malaman o para pag-usapan? Gusto ko rin malaman kung ano yung mali ko. Kasi tayo, di ba? Sobra tayong... Ewan ko ikaw. But ako kasi, insensitive ako eh. Sensitive na nga ako, pero insensitive pa rin ako I think nature ng lalaki yun, maging insensitive. Iba yung insensitive siya, deadma o nonchalant? Pareho? Pareho. Parang, ano ka ba? Parang dense ka, yung hindi mo alam, nakakasakit ka na, ganon. Parang wala sa'yo, pero sa kanya meron. Correct. Wala yun. Tapos sa kanya, big deal. Big deal. Correct, di ba? So, yun. Ganun ng mga babae. So, kailangan kong maging mas sensitive pa. At saka, alam mo, meron ako man naririnig na kwento. Ito sobrang medyo may pagka-morbid dito. Medyo may edad na silang couple. Tapos, nagtampuhan, nagkasalitaan ng hindi maganda. Tapos namatay. Yung biglang na-stroke yung babae. Tapos yung lalaki, nagtampuhan sila sa namatay. Ang ang sakit kaya nun. Wala kayong closure. Walang closure, hindi ka nakapag-sorry. I guess, sa subconscious ko, ayokong mangyari yun. Hindi ko sinabing mamamatay kami. So, nagmarka sa'yo yun? Sinabi ko lang, ayokong mangyari yun. Yung hindi kami nagkaayos. Natatapos ang may araw nangyari. Di ba? So, yun, siguro, napaandar ko yun sa utak ko na, yaman di ba? So, coming from Ogie Alcacid, ano yung tip na maibibigay mo sa kanila para sa magtagal at maging masaya ang kanilang pagsasama? Dahil maraming naiinggit din naman sa inyo. Nararamdaman nila yun through your postings. Ako ito medyo magiging corny ako ng konti. Kami kasing mag-asawa, bawat gagawin namin, nagdadasal kami. Sakay ng eroplano, magdadasal. Bago kumain, magdadasal. May pagdedesisyonan, magdadasal. May pag-uusapan, may career, magdadasal. Career move, magdadasal. Kumbaga, hindi namin kaya nang walang ganun. Ang effect niya sa amin, naging mas magaan yung samahan namin. Kasi may gabay. Di ba lagi sinasabi yan ng mga pare o ng mga pastor? Nasasabihin nila, you have to put Jesus Christ in the middle of your relationship. Minsan mahirap maarok yun eh. Paano magagawin yun? Lagi mo si Jesus dito. Feeling ko yun. Na kayong dalawa at kung pamilya kayo, bawat kibot, magdasal kayo kasi hindi pwedeng gumalaw ng wala. Like kami ni Nate, bago kami sumakay ng eroplano, alam mo, magbibinataan na yun. Pero tinuturuan ko na maging ugali nga, magdasal tayo bago tayo lumipad. Corny siya kasi totoo namin ginagawa. Diba? Kasi ang corny talaga nung post ka ng mga Bible, diba? Pero hindi mo naman ginagawa. Sinasapos. Diba? Ako feeling ko yun ang pinakamahalaga sa amin. Na ilagay sa gitna si Lord. Oo. At saka yung dasal, magdasal kayo for each other. Minsan yan, pag halimbawa lalakbay ako, magte-text siya dun sa aming prayer group. Paki-pray naman si Ogie, lilipad. Talaga? Kasi ang eroplano, di ba? Sasakay ka. Lalo na kapag medyo 50 and above ka na. Pag sakay mo ng eroplano, mayroong konting... Totoo. Di ba? Pero lilipad ka ng 14 hours. Nasa isang ganun ka, inaalog-alog ng hangin, di mo alam kung ano mangyayari. Kahit gano'n ka pa ka-healthy, no? Correct! Isa-isang igla pwedeng may mangyari. Pag hindi mo dinasal yun, hindi ka... Ako, naniniwala ako na kailangan magdasal lagi bago lumakbay. Kahit sumakay ng sasakyan. Yun ang maipababaon ko. Ito pa yung blended family. Parang isa kayo sa mga tinitingala ng mga netizen. Kasi, alam mo yung pag nakikita kayo sa picture with Michelle, si Rich, magkasundo, yung lahat kayo parang, uso na ngayon, di ba, mga blended families. Paano nyo na-achieve yun? At ano yung maibabahagi mo sa mga netizen kung sila man ang may ganun klase ng pamilya? Again, hindi siya madali. Tsaka hindi siya nangyayari ng isang araw lang. Pag naghiwalay ka, okay tayo goods tayo lahat Hindi ganun yun.
ano yan, kailangan as adults, mas malawak yung pag-intindi ninyo. Kasi may mga batang involved. At kahit ano pa man, pagka nagkahiwalay ang mag-asawa, kahit di man sabihin ng mga anak, nararamdaman nila yan. So, kailangan isang alang-alang nyo yun, yung mental health, yung well-being ng mga bata. Hindi nila kasalanan na nangyari yun. So, I guess kaming tatlo, and of course, husband ni Michelle also involved. Ang importante sa amin, co-parenting tayo. Diba? Yung forgiveness, yung how we all get along, it will all come. Tapos, eto, sobrang important. Tulad ng marriage at paghihiwalay, merong isang aspeto na sobrang importante and it's financial. So, kailangan alam ng lahat kung saan. Kasi merong, syempre pag nagkahiwalay, di ba? Pag hindi ka tumulong dun sa dapat mong tulungan, ay mali yun. Halimbawa, yung mga bata, hindi ka naman nagpapadala ng sustento para makapag-aral, mamuhay ng tama, mali yun. Di ba? Or yung mga aspeto nga madalas yan ng ugat ng pinag-aawayan. Tsaka pride. Oo. Dapat, di ba, kung ano yung responsibilidad mo, you fulfill that. That's so important. Alam mo, paglaki ng mga batang yan, susumbatan ka niyan. Di ba? Sabihin niya, di ka naman naging tunay na ama. Wala ka naman. Yung mga importanteng mga pagkakataon, like when my kids were growing up, yan si Lila at si Sarah. Kasi ako, pupunta ako sa Australia, 4-5 beses isang taon. Basta birthday nila, nandun ako. At Christmas, basta lahat ng mga mahalagang mga pagkakataon. Nag-graduate, nandun ako. And yet, nung tumira na si Lila dito, I realized maraming mga bagay hindi ko alam. Hindi ko pala kilala yung panganay ko. Oh? So, nagkaroon kami ng rediscovery. Nagkaroon kami ng, matalas, nag-aaway kami niyan. Tawagan ko si Michelle, bakit ganun yung anak mo? Kasi explain niya sa akin, yan, kasi ganito yung anak mo. At syempre, ikaw din, hindi ka rin niya kilala. Buong buo, di ba? So, we had that adjustment na kinailangan namin mapunan, kailangan naming ayusin. Ngayon, okay na. Nagkakaintindihan na kami. Nung umpisa ba, hindi mo naintindihan yung live-in? Ay, oo. Dahil OG ka, dahil makaluma ka o conservative ka, Hindi. Kailangan kasal kayo. Ako kasi, although aminin ko, naging ganun din ako. Kaya lang, dahil yung pananaw ko sa buhay, di ba, naging Christian ako, ganun. Alam ng panganay ko yun na hindi ako sang-ayon doon. At naging issue yun sa amin. At sinabi ko naman sa kanila. Kasi ang masakit doon yung, kung ang ending, hindi rin kayo magkakatuluyan. Yan ang pinakamasakit. Di ba, mabuti na lang. At sa kadadasal ko rin, nagkatuluyan sila. Nag-asawa sila, di ba? So, tinulungan mo ng dasal. Ay, ako, puspusan. But I have to say, eto, gusto ko lang sabihin, yung anak ko at saka yung husband niya, si Vito, napakabait nung dalawang yan. Alam ko, they're really meant for each other. Kasi nang nangyari ito nung pandemic, di ba na mga panahon na yun, yung kanya-kanya tayong bubble, na naiintindihan ko naman, alam naman bumisita siya dito, tapos, di ba, may mga ganun noon I'm sure naging issue rin niya sa'yo sa pamilya, di ba? So, naintindihan ko yung daloy na yun, but hindi mawala sa akin na nagtampo talaga ako. And I'm sure may tampo rin sila sa akin. But ngayon, okay na. Okay pero na yung Ogie, doon lang ako saan, pareho naman tayong tatay. No? Yung, nagtanong ka ba sa sarili mo kung nagampanan ko ba lahat? Yung obligasyon ko bilang ama? Saan ba ako nagkulang? Bakit ganito pakiramdam ko sa nangyayari sa anak ko? Oo. Madalas yan. Kasi, gaya na sinabi ko, di ba, pagka nagkahiwalay, hindi nila kasalanan yan, di ba? Hindi ko naman sa nila lahat. Pero sa mga nakita kong mga kaibigan ko na ang mga magulang nila ay nagkahiwalay, dagok sa kanila di ba? Dagok. And I'm sure yung dalawa kong anak, most especially yung panganay ko, hirap siya doon. Even if kaming apat ay okay, in a perfect world, I'm sure mas nanaisin niya na hindi nangyari yun. Yung paghihiwalay. Yung paghihiwalay. Diba? I'm sure ngayon nakikita niya, okay, everybody happy. Diba? Good. But yung stigma nung paghihiwalay, masakit yun. So sa ako, bit-bit ko yun. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Na kahit ano pa man ang isipin ko na, maayos naman ang pamumuhay ng anak mo. Ginawa mo naman lahat ng kailangan mong gawin. May point
na iniisip ko lagi yun. In fact, kasi meron akong ginagawang musical ngayon na itatanghal namin next year sa October. Kasi yung initial script nun, initial storyline, ako nagsulat, pinalawa ko lang dun sa scriptwriter. So, na-realize ko, tungkol pala sa buhay ko yun. yung kwento. Kasi relationship siya ng ama at anak at daughter. Na-realize ko, ako pala yun. And ang kwento ay? Well, middle-aged siya na songwriter. Tapos, nalaos siya. Hindi ako yun, pero nalaos siya. Tapos, iniwan siya nung una niyang asawa, naiwan sa kanya yung anak niya. Although yun, hindi yun ang nangyari sa akin. Dahil ang musika ang naging kaaway niya. Dahil iniwan siya nung una niyang asawa, tapos nawala lahat sa kanya. Sabi niya dun sa anak niya, gawin mo ng lahat, huwag ka lang maging singer. Dahil kita mo ang nangyari sa akin, walang nangyari sa akin. So doon nagsisimula yung kwento ng mag-ama. Which brings me to, kasi yung tanong mo, di ba? Do you ever think that meron ka bang pagkukulang sa anak mo? Or feeling mo ba nagawa mo ng lahat pero hindi pa pala sapat para sa kanila? Hindi mo ma-fulfill yun eh. Hindi mo rin masasabi na gawa ko ang lahat para sa aking anak. Ako ang importante, you show up. Hindi ka pwedeng absentee father. Hindi naman pwedeng 100% of the time, di ba? Pero yung mga importanteng bagay at okasyon, tapos wala ka, tapos di mo binigyan ng pagpapahalaga, mali yun as a father. More than yung nag-supply, o yung hindi lang basta nagpadala ka. Oo, wala yun. Wala masyadong value yun kaysa dun sa... If you're physical presence. Physical presence talaga is, you show up, andun ka. Which I feel na nagawa ko naman. And yet, meron pa rin ako. Diba? So ngayon, Ogie, natanggap na nila yung sitwasyon. At the same time, they have also a good relationship with their stepmom. Diba? Malaking bahagi din si Miss Reg para mapalapit sa kanya yung mga anak mo. Yes. Dahil siya rin ang gumawa ng paraan. Hindi lang yun. I think ang isang sobrang crucial is si Michelle at si Regine. Nag-uusap sila. At nag-usap sila. Like, nung dumating dito si Lila, si Michelle, sabi niya, ikaw muna nanay niyan habang wala ako. Siyempre, ako pa rin yung nanay. At bilang wala ako rito, siyempre, ikaw ang, diba, magiging nanay niyan. And kasi kung walang basbas na gano'n, mahirap yun. Si Lila, kasi nung kasal niya, apat kaming... Present. Oo. Diba? Nakita ko yung joy sa mukha niya. And for me, naiyak tuloy ako. Galing mo sa ganito, no? For me, na nakita ko yung joy sa mukha niya. Yung mga tanong na sinasabi sa akin, tinatanong mo ba yung sa sarili mo na naging may nagawa ka bang, meron ka bang hindi nagawa as a father? Nung nakita ko yung joy, I felt okay. Parang sa akin nakahinga ka na. Nakahinga ako. Kaya sobrang ganda ng wedding na yun eh. Ewan ko, hindi ko mailagay sa words. Oo. So nung na-realize mo, happy ang anak ko, kontento anak ko, masaya na rin ako, nakahinga na ako. Nag-usap ba kayo after that? Ano yung sinabi mo kay Lila? Actually, hindi pa. Pero nagsalita ako nung nag-speech ako. Oo. Ano yung pinaka-gist nung speech mo? Ang pinaka-gist, nung una ko nakita yung mata nung anak ko, nung baby siya. Kasi ang laki ng mata niya eh. Wow, ang ganda ng anak ko. Parang masaya siya, ang joyful ng anak ko. Na ang sarap sa puso. Na ngayon nakikita kita na naglalakad ka, kasama na yung asawa mo. At yung ligaya na yun na nakita ko nung baby ka. Sarap sa puso. Parang ganun. Yun yung gist nung... Ayun, there was joy in my heart. Nung tiningnan mo ba mata ng anak mo, doon ka na ba bumigay? Umiyak ka na? Kasi yung luha ng galak na naintindihan ng anak mo. Tanggap na niya. Doon sa nice print, YouTube niyo, makikita niyo yung wedding nila eh. Bumigay ako doon sa kanyang vows. Kasi meron siyang sinabi doon about dinasal niya na isang araw. Yung araw na yon ng wedding niya, dinasal niya yun eh. Na makikilala niya yung lalaking pakakasalan niya sa lugar na paboritong-paborito niya. Nung in-include niya si God, doon ako naiyak. Kasi as a parent, para bang for me, kung ano man ang maibibigay ko sa kanya, yung pagmamahal kay God, sana maituro ko sa kanya yon.
And mukha naman. Mm. Kaya ako naiyak. Kasi yung physical na mag-aasawa na yung anak mo, nakakaiyak naman talaga yon. Pero may excitement eh. Ewan ko may halong, ay nakakatuwa naman, ikakasal na sila. May ganun eh. Yung excitement mo yung sa another chapter na. No? Merong feeling of accomplishment. Totoo. May ganun, no? Parang, Tsaka nandun ka na sa yung face mo, parang, next na, lolo moment na ako. Lolo. Yun na yun, no? Correct. Yun yung excitement mo siguro. Oo. Another chapter ito ng aming buhay. Na minsan pag naliligo ako, pag iniisip ko yung anak ko, sabi ko, teka, wala pa silang anak, ha? Ayoko naman i-pressure. Pero, ano pa naman. Siguro ini-enjoy muna nila isa't isa. Siguro. Dahil meron naman ganun, di ba? Several years muna bago mag-asawa. Kasi nga, hindi niya naman asawa niya, anak na. At saka nagta-travel sila, madalas silang. Ayun naman pala. Paano mo i-assess ang sarili mo bilang tatay? Dun sa dalawa kong anak, I really tried my best. At pag tanungin mo siguro yung dalawa, sasabihin naman nila, Dad's great. Pero kung susuriin ko yung sarili ko, I could have done better. You know, I could have done better in many areas. Pero tapos na yun eh. Hindi mo pwede pang, you cannot live in the past. Hindi mo pwedeng, sana ginawa ko pa yun, gano'n. I guess yung pagtutuunan mo ng pansin yung kung ano yung ngayon. Ano ba yung relasyon mo sa anak mo ngayon? Kasi hindi mo na mababalikan yung dati. And I can say with all, that as God as my witness, ako, I can say na, I guess I did okay naman ako. Na yung mga yung kinikriticize ko yung sa sarili ko dahil siguro meron akong konting guilt. Meron akong konting guilt na I could have done more. But under the circumstances, you did your best. Diba? May ganun. Meron ng time na, naalala ko na, sa Australia, lumipad ako. I was there for 8 hours to 9 hours. Kasi debut ng anak ko noon eh. Lumipad ako, tapos umuwi. Sabi ng anak ko, Dad, why did you do this? You're only 18 once in your life. I cannot miss this. So, ngayon, with Nate naman, madalas kasi naririnig natin yung, lalo kami, busy kami, ang dami namin ginagawa bilang artista, bilang singer, gano'n. Hindi pwedeng excuse yun eh, na busy ka. Yung trip ko sa Las Vegas, nakasama ko yung anak. Kasi yun, 1 week yun, na-break siya. Pero kung iisipin mo, 1 week yun, nawala ako sa showtime, na-miss ko yung ASAP cycle. Dami na wala sa akin. Pero yung 1 week na yun, kasama ko kayong anak ko, kaming dalawa lang. Nag-bonding kami, nanood kami ng concert na ituro ko sa kanya yung kung bakit ko gusto si Paul McCartney. Tapos tinuturuan niya ako, Dad, if ganito mag-selfie, ganito mag-shoot ng video, ganyan mo. Yung mga moments na yun, tapos nagkakakwentuhan kami, na-realize ko, ito yun eh. Ito yung essence ng pagiging ama mo. Hindi excuse yung busy ka. You have to make time. So with Nate, it's a different story. Kung ano yung naging pagkukulang ko nun dun sa dalawa, I'm trying to make it better for him. I hope I'm doing the right thing.